yung mismong prosecutor nyo ay may kaso ng sexual misconduct. At ito po ay sinumpaan sa United Nations. Iniimbestigahan po to si Karim Khan ng United Nations. Yung ICC prosecutor po pansamantalang bumaba sa pwesto dahil po sa kanyang kasong kinakaharap. No? Kung titignan po natin, yung buong ICC po, malaki po ang problema sa United States of America. No? Dahil sa patuloy nilang pakikialam, gusto po nilang imbestigahan yung mga Amerikano at ang mga kaalyado. No? Nagalit na po ng tuluyan. Kasi meron po silang warrant of arrest kay Netanyahu, Prime Minister po ng Israel. Yung Israel po, number 1 po yan na kaalyado ng Amerika dyan sa Middle East. No? Nagalit na po ng tuluyan kasi po pati Amerika gustong imbestigahan itong hindi naman po mga miyembro to. Etong Israel, USA, sama na natin ang Pilipinas, hindi naman po mga miyembro to ng nagpakalat na naman ako ng fake news. Alam mo, wala akong panahon sa'yo kung sa tingin mo fake news yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko pala siya natanggal. Wala po akong panahon na makapag-usap sa inyong mga nagpe-fake news. Ito po, para po sa mga kaliwanagan po ng nagsasabing fake news. Ito po ay balita sa buong mundo ngayon. Ayan, nag-step down pansamantala si Khan, ano nang ang pangalan nito? Lagi ko nalilito kasi kay Karim Khan, tsaka kay Amir Khan. Nag-step down po siya. Yan nga po, no? Malaki po problema niya ang ICC na yan. Kasi mahilig po sila makialam dito po sa mga hindi naman miyembro. Sama na natin yung Pilipinas. Meron pong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron pong warrant of arrest ngayon si Prime Minister Netanyahu at iba pa. May isa pa sa ICC sa kasong crime against humanity. No? War crimes, crimes against humanity. Mahilig kayong makialam. Hindi niyo naman kasapi. Hindi niyo naman member. Wala naman kayong jurisdiction. Okay? Ang pagkakaiba lang po ng Pilipinas at saka ng Israel at ng Russia, hindi po pinapansin ng Israel at ng Russia yung mga warrant of arrest na to. Bakit? Kasi hindi naman sila miyembro ng ICC. Alam nila lahat na ito ay pautot lang ng ICC. Wala po kasing pondo ang ICC. No? Kinakailangan po nila na maipakita yung mga galit po, mga bansa pong galit sa Israel at bansang galit sa Russia, kinakailangan po nila ipakita na nag-issue sila ng warrant of arrest para po manatili silang pagpopondo. Popondohan po. Yan po yan eh. Umaasa lang po itong ICC sa pondo po ng mayayamang bansa. Okay. So kung mayayamang bansa po galit sa Israel at galit sa Russia, ganun din, galit din po sa Pilipinas, pag nag-i-issue po sila ng mga warrant of arrest, ano po talaga to? Talagang, sige, okay pala kayo. Eto pondo nyo. Yan po yan eh. Fundraising po nila yan eh. Si Tatay Digong bahagi po ng fundraising itong ICC na to. Kasi hindi tayo kasapi eh. Alam niyo ibig ko sabihin? Pagpo-promote lang yan. Okay. Ngayon, kakaiba po dahil alam po yan na Russia at Israel na sila ay ginagamit lang ng ICC para magkapondo. Pero ang Pilipinas, kakaiba po sa pamumuno po ni BBM, isinuko po natin yung dati nating presidente. At ngayon po ay naroon po sa ICC, kasalukuyan pong naging tourist attraction.
tourist attraction ngayon sa The Hague, Netherlands, itong si Pangulong Duterte. Okay. Iba pa po to. So, bilang ganti ng US, pina-freeze, no? Freeze po ng US yung lahat ng asset, hindi lang po ni Karim Khan. Kung hindi, Karim Khan pala. Kung hindi, lahat po ng asset ng lahat ng mga opisyales ng ICC. Apektado po sila. Iba pa po tong kaso ni Karim Khan na sexual, no? Sexual misconduct. Yan. Nakakahiya naman. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Thank you very much kay Chang Kabuto sa 25 pesos na pangkape. Bakit kayo nakikialam sa Pilipinas? Kasi gusto nila anong tawag doon? Sila yung tagapagtanggol ng mga naaapi, no? 'Di ba? Ganun yung gusto nila, pandaigdig ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Yan yung gusto nilang palabasin sa ICC. Pero yung mismong prosecutor nyo ay may kaso ng sexual misconduct. At ito po ay sinumpaan sa United Nations. Iniimbestigahan po to si Karim Khan ng United Nations. O United Nations po, mas kinikilala United Nations, totoong samahan. Ito pong ICC. Ito pong ICC, sino lang ang kumikilala dyan? Yung United Nations po, kinikilala po yan ng mga majority ng mga bansa sa buong daigdig. Okay. Ngayon, siguro napapahiya na yung ICC. Bakit kayo manghuhuli ng mga may kaso sa ibang bansa samantalang yung prosecutor ninyo malaking yung nag-uusig, no? Kung sino pa yung nang-uusig, may kaso din. Oh. Kaya po, eto pong si Karim Khan, napilitan na po siya. Nakakahiya naman sa ICC. Takantaka nga ako rito eh. Takantaka nga ako sa mga human rights. Wala bang human rights yung sexual assault, sexual misconduct nito ni Karim Khan? Oh. Bakit tuwan-tuwa kayo pag nagpapakulong si Karim Khan ng mga world leaders? O pero dehinbokiki kayo sa kaso ni Karim Khan. 'Di ba? Minsan itong mga human rights group, ano to eh? Kung saan lang sila napapaboran. Okay, anyways, ano daw tong kinaso? Hindi naman natin i-detalye, pero ayon po dito sa isang Malaysian lawyer, ayan po, sabi ng isang Malaysian lawyer, ay sa ilang beses po na sila po ay pinuwersa siya, no? Siya po ay pinersa na makipagtalik sa kanyang boss. Boss niya si Karim Khan eh. Isa pong lawyer to under ng ICC. Siyempre, alam niyo po yung yung mga amo, yan po yung sexual harassment eh. Hindi eto meron nangyayari sa kanila, no? Na sa ilang pagkakataon daw po sa mga paglipad nila sa iba't ibang bansa. Binanggit yung mga bansa eh. Hindi ko na makita yung mga bansa. Kasama na mismo doon po sa bahay ng misis ni Karim Khan. Ay nagaganap itong mga advances o yung mga hindi yung mga may termino diyan eh. Yung sexual act na tinututulan nitong attorney. Pero napipilitan daw siya na napilitan ayon sa testimonya nitong Malaysian attorney. Napilitan siya na hindi magsuplong kasi nga baka matanggal siya sa trabaho, meron pala tong
nanay na nasa ospital. Tindi, no? Ang tindi ng buhay, no? Okay. Yung, anong tawag dyan? Yun na po, alam nyo na yung ibig ko sabihin, no? Amo niya si Karim Khan, takot siya na mawalan siya ng trabaho, pero nagtestimonya po siya dito po sa United Nations Court. Okay. Dahil dyan, sa kahihiyan ni Karim Khan na idinudulot nito sa ICC, napilitan na po sila na pababain na sa pwesto. Malamang hindi po kusa to. Napilitan na yung pababain sa pwesto. Ngayon, ano po epekto niyan sa tingin natin, no? Malaki po epekto niyan sa kaso ni Tatay Digong. Hindi naman po automatic na dahil nag-resign lang. Meron namang assistant prosecutor. Pero kaya ka nga assistant lang di ba? Kulang ka pa, hindi ka pa bihasa sa pagpe-prosecute. Kaya mas lumaki po yung tsansa ng ni Tatay Digong na mapalaya. Alam nyo, ito may napanood din ako. Kung napanood nyo po yun, napanood nyo rin po sana yung yun pala, nakalimutan ko, no email access. Ibig sabihin, nahihirapan po sila na makipagtalastasan maski sa mga tinatawag na biktima di umano ni Tatay Digong. Alam nyo, wala naman talaga kayo dapat problema, no? Prof. Buds Eddie rape. Hindi ko po alam kung bakit ganun po yung sa atin, simple lang yan, rape yan, di ba? International po to. Yun po yung problema yan nga po yung sinasabi ko, magkakaiba yung culture natin. Baka sa culture nila, hindi po rape ang tawag doon. Sexual misconduct. Sa atin kasi, pag tumutol, kahit asawa, di ba? Pag nagsabing no, rape yun, marital rape, etc. Okay. May epekto po ba yan sa kaso ni Tatay Digong? Malamang, di ba? Wala na sila sa concentration. Yung ICC naman po, hindi naman po pinagbigyan sila na extend. Kaya po pala sila natataranta. Sila na nga yung nagdemanda. Kita nyo tignan nyo to Sila na yung nagreklamo kay Tatay Digong. Sila pa yung humihingi ng extension. Alam niyo yun, para pangangalap ng mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Hindi po sila pinagbigyan ng ICC. Ibig nyo sabihin, pinakulong nyo na yung tao, kulang pa pala ebidensya nyo. Kung ako judge, ganun di ba? Kayo, pinakulong nyo na muna, tsaka lang kayo maghanap ng matitibay na ebidensya. Doon pa lang Palagay ko, walang kahinat na niyang kaso na yan ni Tatay Digong. Kaya lang, nakakahiya sa ICC. At saka, sayang naman yung very popular si Tatay Digong. Maraming galit na Europeans dyan, di ba? Minumura niya yung mga Europeans. Sinasabi niya na tapos na yung panahon ng pagiging imperialista niyo. Galit kay Tatay Digong karamihan dyan sa Europe. Kaya gusto nilang alam nyo, tayo ba? Ang daming kasalanan ng mga yan Ang daming sinakop ng mga yan Tayo ba nagtangka na litisin sila rito sa Pilipinas? Kaya po, huwag kayong mag-alala. The day of reckoning is coming. Yan po, natalo na po sila. Punta na po tayo rito muna, no? So, Karim Khan, masyado kayo mapagmalinis, no? Uusigin nyo yung isang Pilipino sa krimen na hindi naman niya ginawa. Hindi po krimen yung mag-conduct ng war on drugs. Yun lang po ang masasabi namin. Hindi po yan krimen. Okay, punta na po tayo. Dito po sa pangalawang kaso. Sabi po ni Tom Bichangco, impeachment is self-inflicted wound, no? Kaya raw po natalo sa Mindanao. Mindanao kasi yung nila Mindanao talaga yung malaki nilang ikinatalo. Kaya daw natalo yung mga senatoriables, lahat ng senatoriables
sa Mindanao, dahil hindi sila makapangampanya, no? Hindi raw sila makapangampanya eh. Kaya siya sinisisi, nagsisisihan na po sila eh. Sinisisi siya kasi siya yung campaign manager. Sinisisi niya naman yung mga congressman dahil sa mga congressman, alam niyo na kung sino sinisisi niya, si Romualdez. Dahil sa mga congressman, pinagpilitan nila yung impeachment ni BP Sara, naapektuhan talaga. Hindi sila makapangampanya sa Mindanao. Ayaw sila, mismo na mga kaalyado nila, mga local leaders nila ayaw. 'Di ba? Sa Mindanao talaga sila eh. Dahil alam nila, sayang lang yung magsasayang lang sila ng oras ng pangangampanya. Ang diskarte nila, ang ginawa nila, kanya-kanya na lang. Kumbaga, nag-give up na sila noon pa lang. After ng impeachment ni BP Sara, yung inimpeach siya ng mga congressman, kita nyo, ang sisi ni Tiangco. Hindi rin naman, ang habol kasi nila, akala nila pag na-impeach si BP Sara, babagsak yung popularidad. Hindi ko maintindihan kung sino po nakakaisip nun. Ikalawa, akala nila yung pag nakulong si Tatay Digong mawala ng Duterte, no? Madidiskaril nila. Sa totoo lang, protest vote po yung naganap. Ako, mas naniniwala ko, simple lang mag-isip si Bato, pero mas makatotohanan yung sinasabi ni Bato. Kailan ka pa naging political? Okay na yan. Wala akong panahon sa inyo ngayon. Kung may problema kayo sa pagiging political analyst ko, hindi po ako nagka-claim na political analyst, vlogger lang po ako. Kayo lang nagsabi na political analyst ako, never ko pong claim. Okay. Mas maganda po yung sinasabi ni Bato. Ano sinasabi ni Bato? Kaya niyong i-12-0 sana eh. Ano ba naman wala naman talagang pondo. 'Di ba? Kanya-kanya lang nga eh. May konkreto lang, meron lang talagang maayos na mga rally. Kung papansinin natin sila, yung KOJC lang eh, di ba? Sa pangunguna ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, sa Sinamampalad. Okay. Mamaya may sasagutin ako dyan na bakit parang tuwan-tuwa ako at hindi ba ako naniniwala na nadaya. Dito muna tayo kay Toby Tiangco. Siya kasi ang campaign manager. Kaya lahat ng sisi sa kanya. Pero ayaw niya masisi. Di ba? Ayaw niya masisi. Kaya binabalik niya sa mga congressman sa pamumuno ni Romualdez. Okay, syempre, yung mga pondo pa. Alam niyo, sabi ng isang governor ng Mindanao, ini-interview sa DCRH, hindi sinabi ni Baha tsaka ni Katunying. Ang sinasabi niya, kaya natalo kayo sa Mindanao, una, kinukumpare talaga ng mga tao eh. Project ni BBM, project ni Duterte. Wala naman talagang, ang sinasabi ng gobernador ng taga Mindanao, eto gobernador ng taga Mindanao, eto po yung sinasabi. May project talaga si Duterte. Nakita ng mga tao yan. Ikalawa, magaganda raw, kaalyado to ni Marcos magaganda raw yung plano ni BBM. Kaya lang hindi napondohan. Bakit hindi napondohan? Inuna kasi nila yung pamumulitika. Inuna ng mga admin. Imbis na pondohan, totoo naman eh. Alam niyo po, kung tinuloy niyo yung Mindanao Railways, yan talaga yung tagabasag eh. Sa dominance siguro ng, mahina talaga kasi mag-iisip itong mga sa admin. Di ba? Sirang-sira sila dun eh. Sirang-sira sila dun. May magagandang proyekto, may nakalaan ng mga budget, alam ng mga gobernador ng Mindanao, pero hindi na ituloy. Samantalang si Duterte, nakita nila na may proyekto. Ikalawa,
talagang nakaapekto sa kanila yung ginawa nila kay Digong tsaka kay BP Sara. Mga taga Mindanao yung mga yan. Leader from Mindanao. Tapos, pinakulong nyo lang sa ibang bansa. In-impeach nyo lang, ganun lang kabilis. Pinakamaraming boto sa kasaysayan po ng lahat ng eleksyon sa buong Pilipinas. Kayo naman, no? Okay lang yung nabubulol. Wag lang lagi. Sa kasaysayan po ng mga eleksyon sa Pilipinas, ang nakatanggap po na may pinakamalaking boto si BP Sara. I-impeach ninyo. Hindi lang naman tama po yun. Wala pong leader. Alam nyo, kala nyo, bilib na bilib. Kala nyo may bibilib. Wala pong leader na bibilib sa isang leader na sinusuko niya yung mamamayan niya. Talagang zero daw sila sa Mindanao. Wala talaga. Wala talagang boboto sa kanila sa Mindanao. Ito po, sumagot po yung mga congressman. Si Asidre, sabi ni Asidre, paano mangyayari yun? Sabi ni Asidre, tignan lang natin. 36 out of 44 daw sa Mindanao congressman na sumuporta sa impeachment ay nanalo. Kita mo? 36 out of 44. Ibig sabihin, ilan yung natalo? May natalo eh. Di ba? Kahit bawalo lang yan eh. Okay. Ikalawa, hindi na masyado nakasentro sa, alam mo Asidre, hindi ko alam kung ngayon ka lang nanungkulan, no? Lawakan nyo naman yung pangunawa nyo. Ang sinasabi ni Chanco, natalo yung mga senador. Hindi niya sinabing natalo yung mga congressman. Ang sinasabi ni Asid ni Chanco, napakasimple. Hindi binoto yung mga senador kasi ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Kaya hindi sila bumoto ng alyansa senators. Ang binoto nila yung mga sasagip kay BP Sara. Yung mga boboto pabor kay BP Sara. Anong kinalaman ng nanalo yung mga congressman doon? Di mo na iisip eh. Di ba? Yan, kayong mga congressman, mananalo at mananalo kayo. Mananalo kayo. Kayo lang naman ang kilala dyan eh. Pero maraming natalo sa inyo na dapat panalo. Yung gobernador nga na Cebu, nasa na ngayon? Sino tumalo sa kanya? Hindi kilala. Tinaas lang ni Tatay Digong. Mga leader ng Mindanao yan eh. Si BP Sara at si Tatay Digong. Sila ang kauna-unahang presidente na galing ng Mindanao tapos maganda naman yung palakad for the first time. Nakaranas yung mga taga Mindanao na ganito pala pag may presidente. Ganito pala pag may presidente. Totoong proyekto, ano sabi ng gobernador, hindi naman pinakilala ng DCRH. Totoong proyekto ang nakita nila kay Duterte. Dito, laway lang. Sa kabila, laway lang. Mananalo talaga kayo Putya, ang dami niyong paayuda eh. Pero, ang tanong, naipanalo ba nila? Baka miski yung mga congressman, kaya nanalo. Tignan niyo po. Real talk po. Ano sinasabi ng mga congressman? Di ba meron ng tape niyan? Kaya lang naman ako pumirma. Kaya nanalo yung mga yan kasi naghugas kamay sila sa pagpirma. Kaya nanalo yung mga yan
no? Sa Mindanao, marami pong congressman. Meron nga na-tape pa eh. Kaya ko lang naman, asawa yata ni Prasco yun kung hindi ako nagkakamali. Kasi baka wala silang pondo. Kahit na itanggi nila yan, sinabi po ng mga congressman yan eh. Kaya lang sila napilitang pumirma. O ibig sabihin, naghugas kamay sila sa kanilang mga kababayan na mahal ko talaga yung si BP Inday, napilitan lang ako para sa atin din. Kasi wala kayong ano, baka nga sinabi pa na iboto nyo na lang yung mga kakampi ni Inday, tsaka ako. Ganyan po yan, hindi sila kinampanya. Yun yung ibig ko sabihin, kanya-kanyang hugas. Alam natin yan dahil pinunteriya talaga sila sa galit ng mga tao. Ba't nyo i-impeach yan? Vice President namin yan, binoto namin yan. Sinabi rin ba ni Toby Chanco yun? Wala kasi rito sa balita eh. Self-inflicted. Maghugas kamay lang yung mga congressman na sabihin, kaya namin yan si BP Sara pumirma dahil yung pangako. O di, ang gawin natin, wag na lang natin iboto yung alyansa. Kahit po, nagtataka pa ba kayo na hindi alam ni BBM? Nililigtas lang naman nila si BBM eh. Kita niyo yung sinasabi ni Chanco, bakit ligtas si BBM? Kasi hanggang impeachment lang siya ni BP Sara. Hindi naman po doon lang nagalit eh. Lalo, galit na sa impeachment yung mga taga Mindanao at Visayas. Ayaw nila isama yung Visayas eh. Pero mas lalo sila nagalit. Mas lalong galit na galit yung mga taga Mindanao, taga Visayas nung pinakulong nyo si Tatay Digong. Yan ba naman eh, may tatanggi nyo pa? Okay. May mga komento po ako naririnig. Hindi naman ako nasasaktan. Bakit daw tuwan-tuwa ako sa nangyari yan, si Jock Prasco. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Basta anak ni ano yun. Manugang ni di ba? Ni Gwen. Pero nanalo rin yun. Kita nyo nga, nanalo yun. Bakit nanalo yun? Naghugas kamay. Pucha, yung biyanan niya, pucha, kung bumira kay Duterte, kahit hindi ako Bisaya eh. Hindi ko lang mabanggit kasi, pucha, mamaya mali interpretasyon ko eh. Okay, balikan lang natin, no? Alam niyo po, Badong, sabi nung isa sa akin eh, tuwan-tuwa ka. Bakit ka tuwan-tuwa sa naganap na eleksyon? Tuwan-tuwa ka ba nanalo si Lacson, si Tito Soto? Ha? Kaya po ako tuwan-tuwa dahil panalo po tayo. Katunayan na panalo tayo. Nakita nyo nagsisisihan sila. Alam nyo po, eto po ibahin po natin Okay. Ako po natutuwa kasi objective ko po, kaya ako nangangampanya ng Duterte +2. Para po, ang main objective naming mga Duterte supporters, mailigtas si BP Sara mula po sa impeachment. Pag naligtas natin si BP Sara, nililigtas natin yung Pilipinas. Dahil si BP Sara na lang yung pag-asa natin. Di ba kayo naniniwala na nanalo tayo? Kinakailangan ko pa bang spelling sa inyo? 5 lang ang pumasok sa alyansa. 5 din sa atin. 2 paningit. Hindi naman alyansa si Kiko tsaka si Bam eh. Di ba? 5-5. Okay. Di tabla lang pa dong, hindi po tabla. Ilan po ang boto ni Bongo? Atin yung si Bongo eh. Si Bongo po, no? Si Bongo po ay bakit mo ipupus si Toby Chanco kalaban? Wag na natin pakialaman yan, sila na lang magsabong. Majority pa rin sila eh. Bakit mo ipupus si Toby Chanco? Nililigtas niya nga si BBM eh.
Ang point ko, sinisisi niya yung mga congressman, nililigtas niya yung amo niya. Pareho naman may kasalanan yun. Yung mga congressman nagsampa ng impeachment, yung amo ni Toby Chanco si BBM, siya naman yung nagpakulong kay Tatay Digong. Okay, balik tayo rito sa pinupunto ko. Nanalo po tayo. Di ba? Si Marcoleta, pang-anim pa. Oh. Eh sasabihin, hindi naman atin si Camille Villar tsaka si Amy Marcos, 'di ba? Tatlo lang 'yung sa atin. Pwede niyo sabihin tatlo lang. Anong tatlo lang 'yung sa atin? Sa tingin niyo ba kung hindi inendorso yan ni BP Sara, mananalo yan si Villar tsaka si Amy Marcos? Sabi nga sa inyo, sila lang 'yung nakalusot sa Mindanao. Huwag niyo pong isipin na yung boto ninyo, yun na yung boto ng mga Duterte. Marami pong Duterte, galit po kay Amy Marcos. Totoo po yan. Pero marami pong Duterte na supporter ni BP Sara, na pag sinabi ni BP Sara, iboto natin itong mga to, iboboto nila. Correct. Hindi ako nagpapatawa. Hindi ko nilihim yan. Blair. Hindi ko po nilihim yan. Dahil pag hindi po nanalo kami, ma-impeach po si BP Sara. O ngayon, marami pong mga senador na baliktarin kung saan sila makikinabang. Kung tayo po na ipanalo lang natin, halimbawa lang, na ipanalo lang natin 3 lang, ay mahina na itong mga Duterte. Pero dahil po sa political moves ni BP Sara, wag kang paulit-ulit, Blair. Umuuna nga ako eh. Ikaw lang ang natatawa. Paulit-ulit. Wala akong panahon ngayon sa mga paulit-ulit. Yan lang ang sasabihin mo, inulit-ulit mo pa. Proud nga ako na yun na naganap. Hindi ka pala marunong sa politika. May purpose po yan. Kaya po tayo nangampanya na +2. Duterte +2. Okay. Natalo na nga yung karamihan sa atin na ano ka pa. Ganun po talaga. Di ba? Okay. Nanalo tayo dahil 5-5, pero atin, yung winning natin, si Bongo, tinambakan ng 10 milyon yung pinakamalakas na kandidato nila, si Erwin Tulfo. Ano po ang masama doon? Na magdiwang. Magdidiwang tayo dahil hindi na po, at saka isa pang pagdiriwang natin, pinakulong na nila sa Tatay Digong, landslide pa po ang panalo. Talo pa rin po yung mga Nograles. Binuhusan na nila ng pondo, talo pa rin ang mga Nograles. Alam nyo, sa totoo lang, mabuting ginawa. Kaya nakinikinita na yan, marunong talaga to si Speaker eh. No? Kung nagkataon po na natuloy po yung kalaban ni Speaker, putya, baka manalo pa yun, nakakahiya na talaga. Okay. Sa totoo po, yung ginawa po ni BP Sara, sabi ko di ba? Sabi ko po, eto, pag naipanalo to ni BP Sara, credit sa kanya yan. Alam niyan, 2 bilyonaryo yan. Bilyon po ginastos ni Amy tsaka ni Villar. Kaya alam po nila na kinakailangan na natin kumalas dito. Delikado tayo rito. Kinakailangan natin, habang may panahon pa, ma-identified na tayo kay Sara Duterte kaysa ma-identified tayo kay Marcos. Okay. Panalo tayo. Naligtas natin si BP Sara. Hindi pa ba tayo dapat magdiwang nun? Sa usapin ng pampo ng medayaan, ako po, naniniwala po ako, no, sa ebidensya.
May mga senador po, may nag-press con yata na edi, alam nga naman hindi ko suportahan yan kung kitang-kita ko na meron talagang ebidensya. Kaya lang, hindi po dapat, no? Hindi po dapat na may nagsabi po ng mga senador na may dayaan, wag na tayong magdiwang kasi may nanalo din sa atin. Obvious naman po eh. Nanalo naman tayo sa Mindanao. Di po ba? Obvious po na yung mga kandidato natin ay wala pa pong senador dyan. Obvious din na napakalakas ng kalaban natin. Very obvious po yun eh. Ngayon, kung naniniwala pa rin kayo na dinaya talaga tayo, hindi ko naman pinipigilan eh. Wala naman ako sinabing hindi yan totoo eh. O, diba? Susuporta din ako dyan pag nakita ko yung ebidensya na, nga no. Pero huwag niyo naman kami pigilang magdiwang. Kung kayo po ayaw niyo magdiwang dahil nanalo tayo, no? Ayaw niyo magdiwang kahit nanalo tayo, huwag niyo po kami idamay. Kami po Duterte kami. Ang purpose po namin dito sa eleksyon na to, manalo mas maraming Duterte kaalyado para si VP Sara. Yung mga natitirang hindi kaalyado. Ngayon, ano po ang nakita ngayon? Nakita po natin ngayon, kaya nga po, hindi ko naman sinasabing posibleng walang dayan eh. Pag napakita po nila na may dayaan, bakit hindi ko susuportahan yan? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.